Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten, the bonus reading for October, pera, and career. So Gemini, kunin niyo lang po yung mga karesurate kayo ha, and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Gemini yan. Kaya relax lang po kayo, okay? So use your intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guides this time. Okay? So Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin. Every time po na meron tayong free reading. So thank you very much for those po na hindi nag-skip ng ads. Salamat po. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong Oktubre? Pera and career. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, the moon card. Beautiful. In the area of what you want, you have the tower card. Yes, napakaganda. In the area of what you need, you have the four of wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the emperor card. Yes, yes, yes. In the area of your near future, meron kang Ace of Pentacles. Napakaganda nito. Stability and a brand new beginning. Kaching-kaching for all of you. Great, 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 great reading. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Five of Pentacles. In the area of your fortune, wow, you have the Two of Pentacles. Lovely. Balance will be restored. In the area of your divine messages, meron po kayong Page of Cups. Nice, nice, nice. At ang outcome niyo po for the month bago tayo tumulay ng Nobyembre para sa pera and career, ito po yan. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Devil card. Your spirit guides are asking you this time, Gemini, to let go. Bitawan, bitawan, bitawan. Yung mga bagay na alam mong hindi na para sa iyo. Some of you, para may mga routine o meron po kayong mga habits na kailangan mo ng bitawan this time kasi hindi na daw nakakatulong para sa iyo. Halimbawa, may mga habits ka na lahi kang puyat, lahi kang ningaskugon. Halimbawa, yung sa umpisa ka lang masigasig at energetic at full of determination pero paunti-unti iniiwanan mo yung proyekto, iniiwanan mo yung sinisimulan mo. No? So, dapat daw yung mga bagay na kailangan mong baguhin this time. I'm also seeing here na para bagang you are also being asked to let go of something na alam mo nang mapanakit pero hindi mo pa daw binibitaw-bitawan. There are things in your life, especially po this time around, na be mindful of delays, okay? Dahil po yan sa Rahu transit in your planetary alignment this month, may mga delay ka nararamdaman. Maybe because you feel like, ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano ba yung mga dapat kong ayusin? Some of you, nag-iisip, nakita ko may kinukumpuni ka, meron kang nire-recharge or meron kang nire-reset kumbaga sa buhay mo. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, tignang mabuti ang buhay mo today. Tignang mabuti kung ano yung ginagawa mo na nakakaharang sa'yo at yung mga tao sa paligid mo na nagbibigay sa'yo ng maling pag-asa or maling payo or pinapababa ang moral mo tungkol sa isang bagay. Panahon na para magkaroon ka ng espasyo against them and give yourself some boundaries para mapanatili mo yung zen mo, yung katahimikan mo away from these people na walang ibang ginawa kundi pahirapan ka or dramahan ka or bigyan ka ng conflict. Time na for you to put those boundaries, okay? At the center, you have the moon card. The moon card is all about you. Marami kang mga questions in life. Marami kang mga paano to, paano ba yan, anong gagawin ko, sigurado na ba yun, anong resulta. No, marami kang mga uncertainties. And you feel like, mahasagot ko ba lahat yun? You're asking yourself, what do I need to do to achieve things at kung ano yung tamang ruta para makapunta doon. Nakita ko rito na if you could just trust yourself, especially po ngayong buwan na ito, tungkol sa yung career and pera, meron po kayong focus on productivity. Because Saturn ay nasa career house mo this time. So, talagang maraming paggalaw, pagbuo, paglikha, stability, new opportunity, pero ito ay nag-uugat sa iyong katibayan ng loob. Pagkakaroon mo ng garantiya sa puso mo na, ay, kaya ko to. Ay, magagawa ko yan. Ay, relax lang ako dapat. No? So, sometimes, the burden na meron tayo sa buhay natin, maaaring meron tayong mga pressure from our friends, pressure mula sa ating pamilya, pressure na may ibigay yung magandang kinabukasan for our kids. No, marami kang mga iniisip this time pertaining to those pressure.
Kaya nakita ko rito, you need to let go of negativity para makatulay ka at makapag-concentrate ka at makadiretso ka sa journey mo this time. Hindi kita babulahin, some journeys are really talagang malubak, matagal, mahabang proseso, pero kung willing ka to undergo that process, to make sure lang na magkaroon ng stability at pagbabago ang buhay mo, gagawin mo siya. Especially here, mahabang-mahaba ang biyahe, pero ito ang nakikita mong paraan para baguhin ang buhay mo, to get that change and to give your family the stability. Kitang-kita ko yung pagnanais mo na baguhin ang buhay. Pero with the moon card here, maraming mga dapat pagdaanan. At maaring to pagdaanan mo na ito ay magkaroon ng parang kahinaan ng puso o parang kahinaan ng loob na parang kaya ko ba yan, magagawa ko ba yan, nakakalito, ang daming kailangan gawin, magiging successful ba ako dyan. Itapon mo ang mga negativity mo. Ito ang devil card sinasabi, parang namamayani yung negativity sa iyo Parang imbes na palakasin mo ang moral mo, lalo mong dinadown. Because maybe dahil nga maraming takot, maraming mga hindi sigurado, kaya lalo ka nang liliit. Pero ngayon, with your intuition, reigning supreme in the core of your energy, nakikita ko rito na kung pagkakatiwalaan mo lang ang sarili mo, kakayanin mo. Okay? Nakita ko rito kung marami kang hindi nalalaman, edi simulan mo sa pagtatanong, simulan mo na paunti-unti aralin, paunti-unti bigyan ng oras na magkaroon ka ng maraming time for, researching, asking people, studying, no? Para unti-unti maintindihan mo, madali lang pala ito, kailangan ko lang palang aralin, kailangan ko lang i-research, kailangan ko lang mas maraming knowledge, magiging power mo yan this time. Especially po, sabi rito, invest in yourself. Ano ibig sabihin nun? Invest in your knowledge. Palawakin mo ang kakayanan mo, palawakin mo ang skills mo, talasan mo at hasain mo, kumbaga, ang iyong skills para makatulong sa'yo. Halimbawa, ikaw ay may trabaho and then sabi mo, why not mag-seminar ako, mag-workshop, baka makakatulong yun para umangat yung trabaho ko o umangat yung posisyon ko. O kaya sa ma-view, babalik siguro sa pag-aaral para make enough credentials, may enough permit para makatulong sa pag-angat ng buhay. So, maaring marami kang magawa this time na makakatulong sa'yo. Okay? The Moon card, the Tower card. Dalawang beses lumabas ang Tower card. Yes, sabi rito, things are changing rapidly in your life. And then, nakita ko rito maraming kalituhan. Parang, hala, ano gagawin ko? Hindi ko na maintindihan, nagbabago ang lahat. Halimbawa, sa trabaho, may naalis na boss, o nilipat ka ng department, o meron kang bagong responsibility, o kaya sa pamilya, sa family business, maraming mga kailangang asikasuhin sa business na nakaka-apekto sa kita, mga ganyan. O kaya ikaw sa career mo, marami kang mga dapat pang gawin pala, hindi mo akalaing meron pa pala. So, may mga changes na nangyayari this time. And these changes ay makaka-apekto depending sa iyong action. Kung paano mo siya haharapin. Iiwasan mo ba? Tatakbuhan mo ba? Panghihinaan ka ba ng loob? Or haharapin mo siya and sasabihin mo sa sarili mo, baka ito na yung opportunity ko, i-grab ko na. Okay? So, these are really two different paths para sa iyo. Ikaw ang may lakas this time to choose. Okay? Because your life is about to change. At ikaw ang magkakaroon ng, kumbaga nasa kamay mo ang kapalaran mo on which road you want to take at dun babase ang kapalaran para sa iyo. Okay? In the area of what you want, you have the Tower card. Gusto mo na magbago ang kapalaran ng pamilya mo. Whether you want to have more money, you want to have more ipon, you want to have a new life, mapag-aral ang mga anak, marami kang gustong i-apply na pagbabago sa pamilya, sa buhay mo. Especially po, ngayong buwan na ito, meron po kayong new opportunity meron kayong mga new projects, asahan mo yan. Ngunit, maging mindful ka sa mga delay. Kasi nakita ko talaga dito may mga dapat pang ayusin, dapat pang buting-tingin, dapat pang plansyahin. So, okay lang kahit may delay. Okay? Ibig sabihin, pag may delay, meron pang dapat ayusin, meron pang dapat itama. Kaya pag meron kang mga bagay na parang may aberya, meron mga naantala, meron na atras, make sure na, okay. Time ka pa to para i-polish. So, binibigyan ka pa ni God to really rethink, revisit, revise, or double check yung mga bagay-bagay bago mo iandar para walang delay. Ngayon kapag naramdaman mo, teka, parang tumatagal ito, bakit parang ang haba-haba, ibig sabihin, sabi lang spirits mo, marami ka pang dapat puting-tingin dyan. Okay? With the Devil card here and the Tower card, kitang-kita ko rito that you are resisting change.
Okay? Sabi ng spirit guides mo, hayaan mo magbago ang dapat magbago. You don't need to resist yung mga bagay na alam mong dapat nang tanggalin. Sa ma-view, parang masyadong attached sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang bagay. Kaya parang hirap na hirap kang bitawan siya. I don't know, maybe sentimental value, baka sobrang halaga niyan, kaya hindi mo mabitaw-bitawan. Or matagal mong minahal, matagal naging talagang parte ng buhay mo. Kaya naiintindihan naman kita, no judgment Tito Gemini, I understand how valuable this person or this endeavor or this situation para sa'yo. Kaya ang hirap ihiwalay ang sarili. Pero kung ang hinahangad mo pagbabago sa life mo at growth, mangyayari lang daw yan na once iwanan mo, yung dapat iwanan. Ikaw lang ang makakasagot, Gemini, kung ano sa buhay mo, since this is a general reading, kung ano sa bawat buhay ninyo ang dapat mo nang bitawan, pabayaan, layuan para totally magbago ang buhay. Okay? The Tower card. You have the Star card. Yes. Marami kang pangarap. Meron kang dasal kay God. Sabi mo, God, please, baguhin mo na yung buhay ko. Iangat mo na ako. Marami na akong ginagawa sa buhay ko pero paulit-ulit lang yung outcome. Change my life. Alisin mo ko sa dusa na ito. Alisin mo ko sa kinalulugdan kong ito. I need you to change this for me. So, may kinikilos si God for you. Narinig ko answered prayer ito. Talagang si God yung naglagay ng lightning sa tower mo para mag-break yung mga dapat mag-break, ma-realize mo kung ano dapat mo ma-realize para patungo doon sa katuparan ng iyong dream. Kasi nakita ko rito, Gemini, may dasal ka, may pangarap ka. Pero sabi ni God, kailangan mabuwal, kailangan matanggal yung dapat matanggal para pagpasok nito, walang problema. That's what I'm hearing. If this is a person or a career path or a habit na ginagawa mo in the past, panahon na para tanggalin yan, mabuwal yan, para patuloy na pumasok itong talagang ultimate dream mo. Halimbawa, nakita ko rito, pangarap mong magkaroon ng permanent job, so parang kailangan talaga bibaguhin ka sa life mo para pumasok ka talaga ito. I'm hearing, halimbawa, maling paniniwala, o kaya maling diskarte, o kaya meron ka dapat bitawan na kumakain ng maraming oras mo para makapag-focus ka dito, para open na yung area mo to achieve this and to receive this, okay? In the area of what you need, you have the Four of Wands. Four of Wands all about celebration. Love, family, dealing with people that surrounds you, that supports you, no? Especially po ngayong buwan na ito, support is all the way for you. Meron po talaga kayo mga new project mga bagong gagawin, mga bagong pagkakaabalahan na medyo mag-drain sa'yo. Talagang mental strain ito, parang sakit-sakit ng ulo mo, sakit ng katawan mo, sobrang stress, no? But with courage and determination and tulong po sa mga tao sa paligid mo, the support is there. And it will be successful para sa'yo. So kung medyo nanghihina ka, hanapin mo yung stability, yung katibayan, yung pundasyon ng sarili mo para makalaban ka pa everyday at hindi mo damhin yung kahinaan, hindi mo damhin yung pagbabago o hindi mo damhin yung sakit or talagang bigat. Sabi dito ng spirit guides mo, you need the people around you. Your family, your friends, your best friend, your dog, baka may aso ka or meron kang pet na maraming pusa that also can help, no? To feel loved, to feel supported at ma-enjoy mo yung ginagawa mo. Kasi kung trabaho ka ng trabaho, tapos wala namang sumusuporta sa'yo at walang nagbibigay sa'yo ng, alam yun, boost and moral support, baka panghinaan ka. Kaya ngayon, tinatawag ka ng spirit guides mo, Gemini, to enjoy the relationship that you have. Okay? Kapatid, anak, magulang, tito, tita, sino man po ang nasa buhay ninyo, kung ano man ang definition mo ng pamilya. Iba-iba kayo ng ibig sabihin ng pamilya, doon ka kumapit. Okay? Kasi doon, kaligayahan, kasaganahan, at lalakas ang energy mo to fight for more, to get for more. Okay? Nakita ko rin dito na once you enjoy your life, doon mo marirealize na, ay, hindi ko para to kailangan. Itong taong ito, itong bagay na ito, na wala namang ibang ginawa kundi pahirapan ako, kundi iparanas sa akin yung mga mali, kundi ipakita sa akin kung gaano ako kaliit, kung ano yung mga bagay na kulang sa akin. So, nakita ko rito, if you could be courageous enough, matapang enough to let this go, gagaan ang buhay mo. Okay? The Four of Wands, the Seven of Swords. Seven of Swords all about you, new strategy. Nakita ko dito na parang for a very long time, you are doing things on your own. Sometimes, hindi mo sinasabi sa ibang tao, no? Kung ano yung plano mo, kung ano yung problema mo, kung ano yung balak mo gawin. Some of you nahihiya kasi
baka makadagdag sa problema, makaabala, maging pabigat, ayaw mo ng ganun. Kaya parang sabi mo, sinasarili mo lamang, sabi mo, aabutin ko lang yung finish line ko, saka ko na, saka ko na sasabihin, saka ko na ipapamalita, kasi ayaw mo mapapahiya at ayaw mo ng pressure sa paligid. Ayaw mo na maraming nakatingin, ayaw mo na maraming nagbabantay, ayaw mo na maraming mga nag-aantay whether you win or whether you fail. Kitang-kita ko yung pressure sa likod mo, ramdam na ramdam ko yung takot of judgment. Kaya nakita ko rito sabi ng spirit guides mo, learn to have fun and don't take things on your own palagi. Nandyan daw yung mga kasamahan mo para supportahan ka. Kaya kung lagi mo iniisip na solo ka lang at pagod na pagod ka na mag-isa, merong mga taong pwede mong paghingahan o kausapin or paglaanan ng oras mo. Let them help you. Let them give you the comfort that you need. Okay? In the area of what's affecting current energy, you have the Emperor card. Emperor card's all about you being brave enough. Brave and disciplined enough. Nakita ko po rito, concentrated focus. Okay? Kailangan niyo po ng concentrated focus para sa mga bagay na gusto mong abutin. Nakita ko medyo malabo, marami mga nagbabago sa paligid, probably sa inyo, napalipat ng department, napalipat ng ibang warehouse, I don't know why nakita ko warehouse, napalipat na ibang destino, or lilipat na ibang lugar, pero natatakot ka anong mangyari doon. Nakita ko rito, your focus, your discipline, at yung iyong consistent effort will make a difference. It will be successful para sa inyo. No? It will lead you to your accomplishment kapag talagang nakatutok ka dyan. Undivided focus, undivided love. Nakita ko rito na parang dapat be alert, be ready. Yung para bagang pag dumating oportunidad, yakapin agad and take that moment, seize the moment para sa iyo, no? Nakita ko rito na parang very very achiever ka, na kung ano man yung dumating, i-accept ko, papakinabangan ko, gagamitin ko in my own advantage. Kitang-kita ko yan dito na wala kang sasayangin na oras. Very very good for you. And this will be your power para harapin yung mga bagay na dapat nang harapin. Yung mga dark side ng buhay mo na ayaw mong pag-usapan or ayaw mong matouch man lang. Ngayon panahon na para tignan, uy, lahi ka bang nagiinom? Lahi ka bang nagsusugal? Or lumalabas, late matulog? O kaya may ningas kugon? O kaya pinapagpapaliban yung mga bagay na dapat unahin? O kaya ayaw makinig, masyadong ma-ego, masyadong ma-pride? Mga ganyan sa buhay mo. Sometimes you need to face your flaws para alam mo kung ano yung itatama mo at ano yung mga bagay na dapat mong iwasan sa sarili mo. Okay? The Emperor card. You have the Two of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang 2. 2 is all about you aligned. Aligned na aligned ka sa heaven. Aligned na aligned ka sa higher self mo. So kung anong pinapagawa sa'yo sa lupa ng iyong higher self, ayun ay iyong kapalaran. So nakita ko rito na kung ano man ang tatahakin mo, destined path iyan. Okay? With the Two of Pentacles and the Emperor card here, sinasabi ng spirit guides mo talaga, panghawakan mo lang yung mga bagay na kaya mo. And other things na hindi mo na kayang panghawakan, na pilit mong kinikip sa life mo, na dapat na talagang i-let go, ito ang payo sa'yo. Learn to let them go para bumalik ang balanse ng buhay mo. Kitang-kita ko yung hirap mo. Halimbawa, 4 na trabaho ang ginagawa mo. May online selling ka na, may physical store, meron ka pang main job, meron ka pang other sideline, tapos meron ka pang pamilyang inaalagaan. Punong-puno na ang kamay mo. So bakit ka patatanggap daw ng bago? Kumbaga. So sabi ng spirit guides mo, in order for you to keep the balance, make sure na matapang ang harapin at putulin yung mga bagay na hindi na nakakatulong para sa'yo. Okay? Nakita ko rin dito, be brave in your choices. Para meron kang dapat pamilian this time, Gemini. Tungkol sa trabaho, tungkol sa narinig ko parang career path eh. Parang meron ka pipilian from this job or staying. Parang either going or not. Parang ganun. Parang meron kang choices this time na hirap kang mag-decide. Hirap na hirap kang mag-isip kasi nga malabo, nakakatakot, hindi ka sure. Very, very unclear. At nakita ko rito, once you make a decision, it will change your life for the better. Panahon na para baguhin o mag-grow. Pero parang kitang-kita ko rito yung bigat ng pamimili. So, you need to let go of the fear. You need to let go of fear of failure or fear of not trusting yourself. Kapag naputol mo yan, makakapamili ka na dito at maharap mo na siya ng punong-puno ng tapang at paninindigan. Okay?
In the area of your near future, eto ka with the Ace of Pentacles. Talagang meron kang tatanggapin na bago. Bagong pera, bagong financial status, bagong career path, or meron kang bubuing bagong negosyo. Kita-kita ko in the near future, yung blessing na darating ang magdadala sa'yo ng bagong balanse. Okay? Especially here, you have the Four of Wands and then the Ace of Pentacles pababa sa Five of Pentacles. Ibig sabihin, kung ano na iisip ang pundasyon at finish line, bagong yugto sa buhay mo, dala-dala ng bagong opportunity ang kakawala sa'yo sa hirap o struggle mo this time. Kaya ngayon, importante yung diskarte mo. Importante yung ano yung bagong strategy na ilalapat mo sa pagpasok ng mga bagong blessing. Because nakita ko dito, it will lead you to your stability. Hindi ka na temporary, hindi ka na contractual. Itong negosyo nito, hindi na malulugi, tatagal to. Itong trabaho mong ito ay permanente, pero benefits at hanggang magamit mo siya hanggang sa mag-retire ka. O kaya itong blessing na ito na makukuha mo ay magdudulot sa iyo ng bagong yugto kung saan doon makapag-aral mo na yung mga anak mo, makakabili ka ng bahay, makakaipon ka na. So, you are now reaching new heights. Kaya importante talaga na focus, okay? Ang Ace of Pentacles mo, you have the Justice card, yes. Justice card's all about you, karmic result ito. Nakita ko na bayad na yung karmic energy mo in the past. Kung meron kang mga ginawang hindi maayos nung in the past, parang okay na, solve na. No? Bumalik na yung hustisya para sa'yo. Kung medyo, halimbawa, no, early 20s or early teenager mo na meron kang pinabayaan na trabaho, o meron kang binitawan na isang oportunidad na sayang sana yun, no? Ngayon, babalik na siya. Babalik na yung karmic justice para sa'yo. Yung oportunidad na dati ay binitawan o hindi inalagaan, ngayon gumaganti na sa'yo yung kapalaran. Sabi niya, okay, now you are learning. Now you know na kung gaano ka-importante yung isang oportunidad, kukunin mo na siya at ibibigay na sa'yo. So parang ito ay turn around, parang bumalik ka ulit sa napakagandang yugto ng buhay mo kung saan binabalik sa'yo yung mga bagay na naalpasan mo na. Pero sa mukha ng iba na yung mukha niya, iba na yung pagkakataon, iba na yung sitwasyon. Yung energy lang ang bumalik pero not the same opportunity, not the same trabaho, or not the same blessing, kumbaga. Kakaibang blessing ito, pero buhat ito ng karmic justice para sa'yo. No, ibinibigay na sa'yo yung hustisyang pinagkait sa'yo. So, congrats po. And this is something talaga naman na ibibuild mo based on your truth. Kasi kitang-kita ko, natuto ka na eh. Natuto ka na sa past mistake mo. Kung medyo nalugi ka sa dati mong negosyo, ngayon, yung bagong darating, mas matibay na at mas maganda na. Talagang break down ni God with 2 tower here. Talagang binagsak niya yung dati para matutunan mo kung paano i-build ito ng mas matibay. And your wish is definitely granted this time. Okay? In the area of your challenge, you have shadow dance. When you move shadows, you discover your rhythm, fluidity, movement, and open. Nakita ko rito na kapag nalugmok ka, kapag nasaktan ka, huwag kang mananatili dyan sa pagkalugmok mo na yan. Damhin mo yung pain, damhin mo yung sakit, damhin mo yung pagkabagsak mo, pero lagi kang babangon. Learn to dance. Especially meron kang dalawang Two of Pentacles. It's like dancing with life. Kahit gaano kahirap, kahit gaano nakakapagod, sasayaw ka sa buhay at makukuha mo yung magandang outcome. You always need to move. Kahit masakit, kahit na humahagulgul ka pa dyan, dapat hindi ka masanay na humihinto ka lang. Dapat laging umaandar, okay? Another message of mental contest, strength isn't from winning, struggles define strengths, control, power, and repressed. Yes, ang katatagan ng loob ay nagmumula at nanggagaling hindi lang sa pagkapanalo, kundi sa ilang beses kang nadapa at ilang beses kang natalo. Doon tumitibay, tumatalas, humahasa ang iyong galing. At doon mo nakikita na mas malinaw kung ano yung mga red flags, green flags, at ano yung mga bagay na dapat mo nang iwasan moving forward. Kapag natututo ka, lalo kang tumitibay. At kapag tumibay ka, doon ka magkatagumpay. Okay? Especially here, in your challenge, you have the Five of Pentacles. Katulad ng sinabi ng Shadow Dance, kahit gaano ka napapagod, kahit gaano ka ka-struggling this time, learn to pick up yourself. Huwag mong hayaan na pinapanood ka ng maraming tao sa paligid mo na naka-down ka dyan. Ibangon mo ang sarili mo. At
kahit gaano ka negative ang buhay, yung sinasabi mo na wala akong ganto, wala akong ganyan, mahina ako, hindi ako makapunta doon kasi wala akong ganto, wala akong ganyan. No time for excuses. Okay? Wala ka ng time para maghanap pa ng sisisihan. You always need to move. Okay? Nakita ko rito, gamitin mo daw ang iyong strength. Saan ka ba magaling? Magaling ka bang magluto? Magaling ka bang mag-sales talk? Magaling ka bang kumanta? Magaling ka bang magbenta? Magaling ka ba sa math? Kung saan ka mahusay, yun ang gagamitin mo para makaabante ka. Okay? Five of Pentacles. You have the Knight of Swords. Yes, panahon na para ibalik mo yung momentum, ibalik mo yung sigla, ibalik mo yung um, pagmamahal or passion sa puso mo at sumugod ka ulit. Nakita ko rito na meron kang renewed energy eh. Biglang sigla eh. Biglang lakas ng loob eh. Biglang determinasyon. So, ngayon ibalik mo daw sa sarili mo yan. Laksan mo ang loob mo. Habulin mo yung mga bagay na gusto mo na alam mo magpapaangat sa'yo. Panahon na para kumilos. Panahon na para iangat ang sarili. Tama na excuses. Tama na ang mga defense mechanism. Huwag ka na maging defensive and chase your dreams. Huwag mong bigyang buhay at bigyang spasyo sa isip at puso mo yung mga bagay na wala ka. Makukuha mo yan. Darating din sa life mo yan. Once na tapangan mo at lumaban ka. Okay? In your fortune, you have taking shelter. The answers are within. Yes, nasa puso mo lang, nasa sarili mo lang ang sagot. Especially sa mga bagay na kailangan mong bitawan, layuan, let go. Malalaman mo yan. Another message, you have breaking trail. A breakthrough is at hand. Yes, meron ka talagang malalagpasan na isang matinding problema and then boom, your life will be changing at parating na yung hiniling mo. Talagang breakthrough ito. In your fortune, meron po kayong Two of Pentacles. Time na for you to dance, okay? Time na for you to enjoy what you have and take care of what you have. Focus po kayo sa iyong savings, ha? Mag-focus po kayo sa ipon, sa mga sinusubit, tinatabi, hindi pwedeng labas ng labas ang pera. Sabi po na yung planetary alignment, magkaroon po kayo ng careful financial planning and avoid emotional spending. Ano ibig sabihin nun? Na huwag ka gagastos dahil lang sa emosyon mo. Halimbawa, bili ka ng ganito, impulsive, kumbaga, kasi nga nasaktan ka, halimbawa, for example, nahiwalay ka, no? Tapos bili ka ng maraming bag, hindi naman na pasok sa budget mo yun, talagang malungkot ka lang. So make sure na meron kang control, meron kang nag-resist ka do sa urge of buying something nang dahil lang nalungkot ka. Ngayon, pahalagahan mo daw yung mga bagay na mahalaga at yun na lagi mong pag-focusan at yun ang bigyan mo na maraming buhay at maraming atensyon. Kitang-kita ko rito that you are enough. You are enough. You are good enough. And you have everything that you need. Ang kailangan mo lang talaga this time, buksan ang mata, pakinabangan yung mga nandyan at yun ang paikutin mo. Okay? The Two of Pentacles. Nakita ko ito, naglalako. Meron kang food cart ba? Meron kang sideline na maliit, pero sa may iba parang ang hirap-hirap. Ang hirap magkaroon ng customer, ang hirap paikutin ng pera. Pero kung paulit-ulit mo siyang gagawin, makikita mo na yung ritmo. Yung parang sayaw ng buhay. At doon mo makukuha yung tamang outcome para sa'yo. The Two of Pentacles, you have the Eight of Cups. Yes, you are now ready to leave. Iiwanan mo na yung mga bagay na umaagaw ng balanse. Baka ito yung mga bagay na nagiging stressful ka o hindi na kaya ng katawang lupa mo. Halimbawa, 3 ang trabaho mo. Baka yung isa dyan, panahon na para bitawan, para you can take care of yourself, no? Mawala yung mga stress, mawala yung... Kasi narinig ko parang ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, sinisipon ka na lagi, inuubo ka na, humihina ang immune system mo. So, nakita ko rito yung mga hindi na kayang bitbitin, bitawan na, so that gumaan ang mga daladalahin. Okay? In your divine messages, you have faith in your dreams. Yes, magkaroon ka daw ng pananalig sa iyong mga pangarap at huwag kang kakapit sa mga negatibo. Hindi makakatulong sa iyo yan. Another message of fiery climax approaches. Yes, malapit ka na daw sa dulo, sa bagong yugto, sa ending, sa finish line ng ginagawa mo. So congrats po. In your divine messages, meron po kayong Page of Cups. Page of Cups all about you, maging bata ka daw ulit. I don't know why. Nakita ko rito na ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang sobrang seryoso mo daw. To the point na hindi mo na na-enjoy yung mga bagay na meron ka. So ngayon, nakita ko rito, with concentrated focus, alam ko na nakafocus ka sa blessing mo, sa gustong makuha, sa gustong makamit, but at the same time, learn to enjoy. Yun ang parehong sinasabi ng spirit guides mo this time.
Enjoy what you have. Be appreciative of what you have. Be thankful of what you have. Kasi pag na-appreciate mo yan, na-appreciate mo ang buhay. At na-appreciate mo yung mga bagay na binibigay sa iyo ni God. At may kita mo na, ay, binibigay naman sa akin ni God eh. So bakit ko siya questionin? Bakit ko siya pagdududahan? Dapat maging pasensyoso lamang ako, maging kalmado lang ako kasi ibibigay naman. Okay? Page of Cups. You have the Page of Pentacles, yes. Nakita ko rito, alagaan mo lang. Alagaan mo lang, be peaceful. Don't force things. Just do what you can. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang. At wag mo daw puwersahin. Okay? Nakita ko rito na wag mo kontrolin ang outcome. Wag mong kontrolin na nangyayari. Gawin mo lang yung tama. And it will be given to you. Ang iyo ay iyo. Okay? Ang blessing na yan ay mananatili para sa'yo. Kaya ngayon, just relax and let things flow. Kapag lalo ka nang gigigil, lalo yung aalpas. Parang buhangin, di ba? Pag kinuyom mo ng ganun, aalpas pa rin yan sa kamay mo. Kaya, be gentle sa pag-aalaga ng bagong blessing. Just do your diligent work, it will be fine. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have rainbow. Pag nakita po kayo ng rainbow, confirmation ito, this message is for you. The most difficult part of a situation is over. Yes, yung climax, patapos ka na daw sa pinaghihirapan mo, talagang finish line na to. Another message of candle, you will be shown the way. Yes, kung medyo magulo at nalilito ka, especially here with the moon card, liliwanag din daw ang isip mo at malalaman mo yung tamang gagawin. Another message, you have crown. Honor and respect will come to you. Yes, kikilalanin ka this time. Talaga may paglago sa negosyo, productivity, meron kang accomplishment and recognition. Congrats po. Another message, you have fair man, lalaki daw na mistiso o puti ang buhok. Baka may concern daw sa kanya, baka lolo mo, tatay mo, or older co-worker, older empleyado, or employer. Maaring kailangan mo daw siyang kausapin. Bouquet, compliments from an admirer. Meron ka daw admirer this time. Congrats. And then, meron ka pang casket. Someone is going out of your life or the end of a situation. Tumilapon. Kunin natin. Horseshoe, good luck. Wow. Meron daw aalis, especially here, meron ka talagang bibitawan na mga toxic or mga mali sa buhay mo. Okay lang yan, normal lang yan, tanggapin mo. Hindi na sila makakatulong sa'yo. Meron kang good luck dito, so meron po kayong good fortune coming up. So congrats po. Ang outcome mo for October pera and career, you have, wow, the Page of Wands. Page of Wands talaga naman merong good news sa pupunta sa'yo. Bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakakitaan, nayayakapin mo. So ngayon, be excited, be adventurous, be playful, maging bukas ang isip mo at puso mo na sabihin mo, ay try ko yan. Ay sige po, tanggapin ko po yan, subukan natin. Ay sige po, apply po ako dyan, asahan niyo po ako, pupunta ako. So ngayon, maging open ka lang at maging bukas ka sa mga posibilidad. Maaring hindi ito yung pinlano mo o hiniling mo, pero nakita ko rito, ito yung susi mo patungo sa ultimate prayer mo. Meron kang dinasal, pero kailangan mo ng daanan to patungo doon at ito yung panimula. Ito yung magbubukas sa pinto para sa'yo para matupad yan. So congrats po. Page of Wands. Dalawa, kunin natin. You have the Seven of Pentacles. Yes, meron ka talagang hinihintay na mangyari at eto na yon. Lumabas din si Page of Wands. Ibig sabihin talagang good news ito. So be excited, be enthusiastic, full of energy. Nakita ko it will be an adventurous, happy journey para sa inyo. Meron kang hinintay na magbubunga na this time. Probably tatawagan ka na, i-text ka na, may confirmation na, may go signal na, yung papers kompleto na, yung visa approved na, no? So meron kang hinihintay na magbubunga at makukuha mo siya this time at very, very excited ka sa mga mangyayari pa. So congrats po. So, Gemini, this is your October pera and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Taro PH. God bless everybody.